Sinalakay ng mga otoridad ang isa umanong pugad ng online lending app sa Pasig City. Sangkot daw ito sa pangaharas at pananakot sa mga kliyente nilang hindi nakapagbabayad. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live nag-uulat mula sa Pasig City. So Andrea, ano-ano na ang mga nakumpiska ng mga otoridad? Hello, Andrea. Corina, maraming gadgets ang nakuha ng NBI sa kanilang sanib puwersa kasama yung PAOK at PNP-CIDG sa kanilang sanib puwersang pagsalakay sa isang gusali sa Pasig City na pinamamahayan daw yung ilang kwarto doon ng isang online lending app. Sandamukal na laptop, cellphones, SIM cards at halos 200 empleyado ang naabutan ng NBI, PAOK at PNP-CIDG sa tatlong magkakahiwalay na kwarto sa isang commercial building sa bahagi ng Ortigas. Sila raw ang nasa likod ng mga panghaharas at agresibong paniningil sa mga nanghihiram ng pera sa pinagtatrabahuang online lending app na Easy Peso. Ayon sa PAOK, itong lending app na ito ang numero 1 inirereklamo ng mga nagsusumbong sa kanilang opisina. Chinese daw ang may-ari ng negosyo. Bukod sa napakataas na ng interest ay kung makapaningil pa kung murahin, kung takutin ang ating mga kababayan. Pictures mo, papadala nila sa mga kamag-anak mo, sa kaibigan mo, na sasabihin nila, ito ba yung pinagmamalaki ng kamag-anak nyo, estapador ito, hindi marunong magbayad ng utang. O kaya gagawang kanila ng AI na nakahubad ka. Kasama rin sa operasyon ang mga tauhan ng Securities and Exchange Commission at National Privacy Commission. Lumabas sa pagsusuri ng SEC na posible ring nag-commit ng misrepresentation ang kumpanya. So, pinag-check ko bakit nandito yung address sa Pasig. So, we want to make sure. Kailangan din daw i-verify kung kanino nakarehistro ang mga SIM card. Marami sa mga ito ang nakakabit sa server na ginagamit para sa SMS o text blasting para sa mga sinisingil nilang kliyente. Hindi rin nakaligtas sa NBI ang isang laptop sa loob ng server room na mayroon ding Chinese characters. May empleyado ring nakitaan ng papel kung saan nakasulat ang harassment rules. Itinatanggi niya at ng iba pang mga empleyado ang paggamit dito at gate pa nila, istriktong ipinatutupad sa loob ng kumpanya ang pulisiyang nagbabawal sa panggigipit sa mga kliyente. Corina, ongoing pa rin ang booking procedure sa mga empleyadong nahuli at sila raw ay dadalhin sa detention facility ng PAOK sa Pasay City. Ang mga gadgets naman na na-recover kagaya ng mga cellphones at laptops ay isa sa ilalim sa forensic investigation. Itong mga nahuli daw empleyado ay mahaharap sa mga asuntong paglabag sa Data Privacy Act, Truth in Lending Act at Financial Products and Services Consumer Protection Act. Corina? Ayun, so ito yung mga tipong naninira sa pamamagitan ng pag-contact sa mga kakilala ng mga may utang. Pero Andrea, paano yung mga may utang pa? Kung isasarado na nilang operasyon na yan, marami pa rin mga Pilipino ang nakapangutang ng pera. Yan ang ating aalamin, Corina, kung paano ang magiging at pagkatapos nito kung ano yung magiging status ng mga nakapangutang doon sa lending app na yon. Pero binahagi rin ng PAOK kanina na 15,000 na complaints na nga ang kanilang natanggap laban dito sa mga online lending app na ito na nanghaharas daw at nagbabanta sa kanila para makapagbayad. Corina. Okay, maraming salamat si Andrea Salve, nag-uulat live mula sa Pasig City.